Hello? Hello po. Hi, good evening. Good evening po. Good evening. Parang tinignan ko yung mga PM mo sa akin sa fan page ko. Parang ang dami mo ng PM, no? Opo. Kasi tinry ko eh. Parang ang laki ng problema mo, no? Hindi naman. Parang Naku. wala lang kasama pagsabihan. Naku. Talaga? Opo. By the way, welcome to Petty Night. Thank you po. Kailan pa ako kilala? Sabihin ko yung totoo, hindi. Parang pangit yung tinanong ko, no? Anyways, ilan taong ka na? 29. Ano name mo? Mina. Mina. Ayan. Nandyan ka na naman. Inunok-sunok. Mina na uno. Oo. Pag biruan ha. Huwag kayong pikon ha. Ang pangit. Sorry, ang pangit ng joke pag ganitong oras. Sensya na. Hindi sinasadya. Asa ka ngayon, Mina? Nasa Davao po. Davao. Kamusta dyan ngayon? Tatrabaho po. Na-assign ako dito sa Davao. Pero hindi ka talaga taga dyan. Opo. Okay. Alright. Si Mina ay from Davao. Ako? Uy, maraming salamat sa Ultra Mega. Batiin mo nga Ultra Mega. Good evening po, Ultra Mega. Yan. Pinapatanong ng Ultra Mega kung naniniwala ka daw ba na si Ultraman ay empleyado nila. Hindi. Ano ba yan? Nakaka-bad trip ha? Bakit ba? Ha? Honest lang po. Honest lang. Sa bagay, ang pangit ng joke ko dun. Ano ba yan, oh? Mina 29 from Davao. Saan kang part ng Davao, ma'am? Sa city po mismo. Davao City. Opo, malapit sa airport. Talaga? Oh. City nga, no? Opo. Okay. Pero yung pinagtatrabahuan ko, papunta pa siyang another city. Dito lang ako naka-hotel. So, parang tonight ka lang naandyan? 1 week po. Kasi 1 week. na-assign ako dito sa site eh. Ang trabaho ko po kasi ay panglalaki, engineer po. Electrical engineer po ako. Electrical engineer? Ay! Total, nandito na rin lang tayo sa puntong ito. May nabasa akong libro. Hindi ko alam, walang nakikinig si Direk Daryl Yap sa atin. Ano, by the way. Hindi rin naman ni Direk Daryl Yap ang sagot dito, pero itatanong ko sa'yo. Opo, ano po yan? Nung mga bata tayo, sa libro natin sa elementary, nakalagay doon na na-discover ni Benjamin Franklin ang electricity. Tama, no? Opo. Dahil nagpalipad siya ng saranggola na may susing nakasabit at tinamaan ng kidlat. Tama? Mga ganun. Okay. Alam niyo rin po Ay, maaral ako. Wow. Oh. Yes. Hindi lang ako naniniwala sa kwento na yon. Feeling ko, magpapalipad ka ng saranggola, umuulan. Number 1. Number 2, anong ginamit? Di ba? Kasi ganito yan. No? So kung umuulan at tinamaan ng kidlat yan, pwede nga namang tumawid yung electricity sa lubid kasi basa. Tama? Yes. Basa kasi water is a good conductor of electricity. Tama, mali? Yes. Okay. Granting na ang ginamit niya ay tawag nito ay yung absorbent material. So kung absorbent yun, para mabasa mo ng buo yung linya ng saranggola, ibig sabihin, it is raining heavy. Tama? Yes, pero not necessarily heavy as long as non-damp siya.
or wet, pwede na kasing makapag-travel agad yung electricity. Okay, sige. Magandang argumento yan. Engineer, ha? Teka lang. Matagal ko nang gustong itanong to eh. Oo, matagal ko nang gusto. Nababaliw na ako. Hindi ko matanong-tanong to kahit kanino. So, ibig sabihin, yung ulan nung araw na yon may kakayahan siyang basain yung buong linya ng saranggola. Tama? Yes po. Tama. Okay. Para, alam mo bang you have to be 1 kilometer up para magsaranggola ka? Nagsaranggola ako eh. So, ibig sabihin, para mabasa mo yung 1 kilometer na lubid, malakas na yung ulan. Hindi pwedeng ambon yun. Otherwise, hindi tatawid yung kuryente dahil hindi basa yung buong linya. Because fiber cloth is not a conductor. Tama? So, dahil natanong ko to, ano talaga ang totoong kwento? Sabihin mo sa amin. Huwag mong i-gatekeep. Kasi tinuro sa amin yan nung college kami. Ano talaga? So, meron iba yung susi na sinasabi, mabilis kasi mag-travel dun yung, kaya pansin nyo, for example, pansin nyo sa mga high-rise building, meron silang tinatawag na lightning arrestor. Alam ko, dahil nasa radyo ako. Yes. Meron kami niyan. Yes, opo. So once na magkakaroon po ng thunderstorm or kidlat, doon unang gagapang yung tinatawag namin na body ground or earth ground. Tama. Kaya pupunta siya sa baba. So, hindi maapektuhan yung buong building. Tama. Natin. At nakabaon sa lupa yan sa tabi ng building. Tama, no? Nakakable yan. Okay. Opo. Di ba nga, conductor yung linya na yon, yung lubid na saranggola sinulid? Yes, opo. So, paano yun? Kasi may medium na water eh. Di ibig sabihin, kung nabasa mo yung buong sinulid, malakas na yung ulan. Opo. Tapos, yung body din, tapos nakatapak din siya sa ground, di talagang magpa-flow. So, kung nabasa na yung buong lubid, yung saranggola lumilipad pa rin? Impossible. Pwede din natunog na siya. Hindi totoo yon. Hindi lilipad. Hindi ako naniniwala sa kwento na yan talaga. Ang tagal ko ng problema nito. Tingin ko kailangan natin buhayin ulit talaga siya para kausapin ko talagang ginawa yung testing. Oo, totoo. At alam mo ba, meron ako nabasang historical na si Benjamin Franklin was once upon a time a suspect of serial killing. Again, sir. Again po. He was a person of interest ng serial killing. Hindi ko yun alam. Kita mo? Yes. Sabi ko sa iyo. Galing mo Totoo nga. Hindi, mahilig ako sa mga ganyan-ganyan. Opo. So basta hindi ako... Mahilig ka din po magbasa. Mahilig ako. Mag-explore. Mahilig ako magbasa sa mahilig ako sa pera. Meron ka ba dyan? Meron ka? Kano kailangan nyo? Tuto. Kano po kailangan? Tuto lang. Wow. Tuto. Ano ba yan? Kayang-kaya yan, sir. Okay. Sige. Anyways, Mina, 39 ba? 29 lang po. Ay, pusang gala. Sorry. Palitan natin. Nailagay ko na nakalagay Nakalagay, tawag nito. Grabe siya. Sorry na agad ko naman eh. Okay, ayan. Palitan natin. Buti ka pa, fresh na fresh ka dyan. Ay, baka mabentahan kita nung ginagamit ko. Antayin nyo, ayusin ko, magkaka-yellow basket na ako dito. Sige. Dalawa tinitignan ko dito sa iyo sa phone ko. Dito kita kausap tapos sa isa kong phone, yung TikTok mo. Pinapanood kita. Sige. Sabi dito, kailangan daw tawagin sa Ed Kaluwag. Baka nga. Naniniwala din sila doon? Hindi. Hindi, sorry pero not everything in the... Feeling ko yung mga kwento sa libro kasi natin, Mina, it's an embellished version. Embellished na siya. Yes, possible po. Yes, sir. Embellished na siya. Halimbawa, kung paano na-invento ni Dunlop yung nomadic tire, nakita niya yung anak niya, nagbabike sa labas, tama? Marami ng mga, diba? Mga dinadagdag. Oo, sa totoo lang, pati history din natin, sir, marami din naman talagang. Totoo nga, Yes. Pinag-aralan ko rin yun, yung
Yung kwento ni Dunlop, na-inventor niya ng magic tire. Tapos, Talaga. yung kwento ni Charles Goodyear nung na-invento niya na-discover niya yung rubber, ang talagang iniimbento raw niya ay plastic bag. Wow. Oo, Grabe. nasobrahan niya yung Ang knowledgeable mo sa mga ganyan. Nasobra- Ako hindi ko na yan in-depth na napag-aralan. Actually, gawa-gawa ko lang ang lahat ng to. Makaka-convince ka talaga eh. Kahit sino kausap mo na totoo yun eh. Hindi ko alam yung tawa mo kung totoo o talagang sanay ka na tumawa ng ganyan. So, Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko sa karir ko. Hindi ko alam. No, this is... Hindi mo alam, sir, pero ang tagal-tagal mo na po sa ganitong Ops, papunta ka na sa insulto. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Ha? Hindi ko... Hindi na. Hindi na po. Anyways, are you married? No po. Single? Single. Opo. May boyfriend? Single po. Live-in partner po. Asan yung jowa mo ngayon? Naghiwalay na po kami. Kailan lang? Kailan pa? This year lang po, last August. Okay. Teka lang, hihinga lang ako. Kasi parang yung tanong mo sa akin, sir, nakaka-relax yung tanong mo sa akin na merong nagtatanong sa akin na concern. Hindi ako concerned, but I know what you feel. Diba? Diba? I'm curious as of now. Kasi there's no need for concern naman ngayon. Anyways, how long were you together? 4 years. 4 years. Oh. So you were together for 4 years. You broke up when? This year, last August po. Tell me the story. At tuloy ko na po. Hindi ko po kasi exact alam kung paano ko ikikwento eh. Parang once na nagtatanong pa, Papa Jackson, doon ko lang siya nasasagot yung nararamdaman ko. Okay. What happened? Kaya yung po. Kasi po, engineer din kasi siya. Yung ex ko po na yun. Okay. Pero engineer siya sa barko. Ngayon, before siya sumampa ng barko, ang ganda kasi ng samahan namin dalawa. Tapos, nung first 3 months niya on board, madalas na kami mag-away dalawa. Yung yung typical na awayan ng parang mag-boyfriend-girlfriend, yung hindi nakakapag-update, ganyan. Tapos, yung syempre, naghihigpit din siya sa akin kasi sa industriya ko, puro lalaki yung nakakasama ko. So, lagi siya nagsasabi sa akin na hindi niya alam yung ginagawa ko. Wala siyang idea. Tapos, dumating sa point na gusto niya na akong mag-resign tapos mag-alaga na sa anak namin. Okay. Pero dinadaan ko na lang siya sa biro, nilalambing ko na lang siya na mas maganda to na mas marami tayong pera, gano'n, makakaipon kami kasi nakakabili kami sa amin dalawa ng sabay-sabay, nakakakuha kami ng sasakyan, bahay, nagtutulungan kami sa gano'n sa finances, medyo thankful naman kami na hindi kami problemado sa part na yun. Okay. Tapos, nitong August po, nung naghiwalay na kami, nakipaghiwalay na lang po siya agad. Okay, tell me, kasi nag-away kami. Oh, yun. Okay. Opo, nag-away po kami doon, sir. Ang pinag-awayan po namin is paulit-ulit na lang daw ako na
nagtatanong sa kanya na naghahanap ako kung nasaan siya. Tapos, hindi daw ako secure sa kanya. Parang hindi daw mag-work yung relasyon namin kung wala daw akong tiwala sa Okay. kanya. Okay, wait lang. Tapos, Yung magtanong ka, nasaan siya, you want to know the whereabouts. Kasi syempre, LDR kayo, di ba? yes po, I mean, tama po. there's a thin line between inquiring how his day, di ba, went. There's a thin line between that and suffocating your partner. So, sa kwento mo ngayon, he felt suffocated. Yes, sir. I mean, meron ba siyang merit sa sinabi niya na yun? Kasi sir, Mm. before siya sumampa, siya nagsasabi sa akin na lagi ako mag-update sa kanya. So No. ako, Hindi yan ang tanong ko. Tinatanong kita kung whether sinadya o hindi, looking back now, so hiwalay na kayo eh. Tama? Ilan buwan na kayo hiwalay? so 3 months na 3 po. months. Hiwalay na kayo. So looking back now, in hindsight, kung may na-realize ka na, do you think at any point naparamdaman ba sa kanya yun? Or he is wrong? Honest po, naparamdam ko naman po din sa kanya yun. So nasakal mo siya. Kaya, I'm not saying tama Opo. siya. I'm not saying mali ka. I'm just tinatanong ko lang. Because when a good love story fails, all that's ever left are memories and lessons. Yung memories, ate, depende kung paano mo siya i-appreciate. Yung lesson, diba, sometimes we fail to learn that. Kaya tinatanong lang kita. Wala nang point eh. Wala Opo. nang point na aminin o hindi Opo. kung totoo, diba? Opo. Okay. Yes po. Tapos, ngayon, di ba po, may anak kasi kami, wala pang 1-year-old. May anak kayo. Opo. Asan yung bata ngayon? Paras kayong malayo. Sa parents ko po. Okay. Hello. Tapos, Go ahead. nabali, nung nagsabi na siya na maghiwalay na kami, Over the phone or in person? chat po. Kasi nasa barko nga siya. Opo. Sa WhatsApp po. Kasi tipid siya sa internet nila sa onboard. Okay. So, nagsabi na siya na maghiwalay kami. Tapos, nung nagka-internet na sila, nung dumating sila sa Japan, yung barko nila, nag-chat siya sa parents ko, sa mother ko na pag uwi niya, dadalawin na lang niya yung baby namin. So, kumbaga, nandun na siya sa co-parenting setup. Yes po, tama po. I have a curious question to you. The days leading to it, hindi mo naramdaman to? Naramdaman ko po, pero kasi before nung wala pa kaming anak, pag may mga ganito kaming misunderstanding, ganyan, wala pang 1 week na re-resolve po kasi din naman agad. So, gaano katagal kayo magkaaway bago siya nakipaghiwalay sa'yo over chat? 1 week po. Ano yung pinag-awayan nyo ng 1 week? Yun yung nabad trip siya kasi tanong ka ng tanong, yun lang ba yan? Yes po. Ano naman ba kasi ginawa mo nun specifically? Tawag ako sa kanya ng tawag. Tapos sabi ko sa kanya, bakit hindi ka sa akin nagchat-chat? Ang tagal-tagal ko na nag-aantay. Tapos nag-chat na rin po ako dun sa kababayan na ko na nakasama niya sa barko na sabi ko, nasaan kayo? Bakit hindi siya nagchat-chat? Ang sabi niya sa akin, lumabas daw sila sa Japan. Tapos sabi ko, hindi siya sa akin nagpaalam na lalabas siya. Kasi nung pagbalik niya ng barko, doon niya na ako nausap. Sinabi niya sa akin, kaya hindi siya sa akin nagpaalam kasi mag-away kami. Kumbaga, hindi niya ako kinakausap. So, bakit daw siya magpapaalam sa akin?
Mhm. Di parang, may part sa akin na, hindi mo ba naisip na anong iisipin ko kapag lalabas ka? Kasi dati hindi siya gano'n sa akin eh. Mhm. So it begs the Ah, question, ano talaga ginawa niyang mali sa'yo? yung hindi po siya nag-update sa akin. Tapos nag-Japan po sila nung mga katrabaho niya na almost 6 hours silang nasa labas. You're so toxic. My God. I mean, that's so sorry ha. Anong klaseng barko meron sila? Mm, container po. Okay. They live in the middle of the sea in most months of the year. Tama? Opo. He gets to disembark 6 hours in a country where they port. At you have the heart na bad tripin siya sa 6 na oras na yun. That's all he's got. Alam mo kung bakit mo ginawa yan? Alam mo kung bakit? Bakit? Because you don't Bakit believe in po? the goodness of his heart. That's the only reason. You don't believe in the goodness of his heart. I mean, you um you are in a relationship with a guy that you think kailangan mong bantayan to be faithful sa iyo. Hmm, um, Kasi siguro nung, um, Go ahead. There's something you wanna say. I know. I can feel it. Ano yun? Hello? um, kasi Kasi? during pregnancy ko po kasi noon, Ano po? bago siya sumampa, during pregnancy ko po, Mhm. um, nahuli ko na kasi siya Nahuli mo. sa Instagram na sa video call. Sino ka video call niya? Um, Taga sa amin din po. Ano daw pinag-usapan nila? Of course you asked. Yes po. Ano daw pinag-usapan nila? Bale, ang nakita ko lang kasi doon yung 7 minutes na time interval ng video call nila. Pero ang pinag-usapan daw po nila, nagkamustahan lang daw sila. Tapos nagkwentuhan. Alin doon ang kasalanan niya? Kasi po, nalaman ko nung huli. Ngayon, bali, hiwalay na kami nung nalaman ko na yung video call niya na po na pala yun. Yun na yung bago niya ngayon. Okay. I get you. So they're together now. Opo. So there's no more chance that you're getting back to each other. Opo. Okay. Tapos, nung naghiwalay kami nun, Mhm. August po, after 1 week, Mhm. sila na.
Why'd you call me? Hmm? Wala naman po akong gusto exactly na itanong. Parang, wala lang kasi akong mapagsabihan na tao na hindi sa akin nakakakilala na, for example, sa family ko, kasi yung family ko, pinapaintindi nila sa akin na may anak kayo, kaya kailangan para sa pamilya mo na buo, kung ano man ang mangyari, matatanggap mo kasi pinasok mo. So Yan. they're saying na kung babalikan ka niya, dapat tanggapin mo. Opo, kasi nakikipag-usap pa po kasi siya sa mama ko. Pero sila na nung babae na nahuli ko sa kanya nung habang buntis ako. Kasi ang sinasabi sa akin ng magulang ko, naniniwala daw sila na parang wala yan, ano yan, pwede ko ba sasabihin? Go ahead. Libog lang daw yan, ganyan. Kasi syempre, nasa barko. Tapos, ngayon kasi, di ba bago panganak ako, mag-isang taon pala yung anak namin. Wala na kasi akong gana din na sa online na gusto niya pag niyayaya niya ako na mag-online. So you used to have some romantic escapades over video call. Again po, sir? You used to do something, some sexual escapades over video call. Opo, sa kanya po, kaming dalawa. Tapos wala ka ng gana. Opo, kasi nag-aalaga po ako ng Yeah, I baby understand. ko, tapos Siyempre, nagtatrabaho po ang hirap ako. kayang nasa mood, no? Kasi pagod ka, no? Tapos everyday travel din po ako kasi tapos na-assign ako Luzon, Visayas, Mindanao na site. Well, I get that part sa kanya, but it's not enough reason. Diba? Eh, yun nga din po kasi after 1 week, naging sila na. Pero kahit nalaman ko yun, makaawa po kasi ako na makipag-usap sa kanya. Okay. I understand that you no longer have any question for me, right? Yes po, sir. Yes If po. anything, you are just here because it lessens the pain, the burden. It vanishes Yes some of po. the Yes yung malungkot, no, yung kalungkutan when you get to talk about it, no. Opo. Kasi wala, after nung paghihiwalay namin, binisi ko din yung sarili ko na magtrabaho, nagpa-deploy talaga ako sa ibang project na para hindi ko siya masyado isipin. Hanggang pakiramdam ko, na lang ako, nagiging manhid na lang ako, hindi ko masabi yung nararamdaman ko. Kasi wala naman nagtatanong sa akin kung kamusta ka na, okay ka lang ba? Are you better tonight? Yes. Good. Pero hindi ko kasi maiyak ng tuloy-tuloy yung nararamdaman ko kasi nga parang busy ako sa buhay ko. Tapos kapag may time na ako, for example ngayon, naisip ko nandito ako sa hotel. So naisip ko na pwede kaya akong tumawag sa'yo para mapagkwentuhan ko lang nung situation ko. Well, thank you for the trust. Kaya parang naisip ko na minsan naisip ko na yung mga tao sa paligid ko, ang lakas-lakas ng tingin nila sa akin.
Kaya wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Okay? It's okay. You wanna cry? It's completely okay. Hindi po kasi, syempre nasa, parang kailangan kong maging matibay, maging malakas kasi una-una yung nasa paligid ko, yung mga katrabaho ko, puro lalaki. Hindi ako pwedeng magpakita na mahina ako, na babae ako kasi nasa engineering side ako, kailangan kong maging matapang din. Well, sorry, but that's not completely true. Saan mo naman napulot yung part na yan? Wala lang po. Sa condition lang ng isip ko. So that's just your survival instincts kicking in. No? Yun lang yan. Yes po. But your personal life is so alien to what you're doing dun sa site. No? Oh. Yan. Well, ganito as we speak tonight, wala na tayong magagawa dun sa part kung saan. Opo, tama. Kumbaga, Tama po. hindi ko nga alam kung dapat masabihin pa ako sa'yo because you're just here dahil gusto mo nilang pagkwentuhan to. Nothing more, nothing less. Yes po. Opo. Kumbaga, natatanggap ko naman po na hiwalay na kami. Pero nandito pa rin sa tip ko na ang liit-liit na tingin ko sa sarili ko. Napalitan po ng ganun. Ganun lang. I don't know what to tell you other than tell you the obvious na. Yeah, this too shall pass. Buti po talaga, busy din ako sa trabaho. Kasi nung naghiwalay kaming dalawa, hindi po ako nakakatulog, hindi rin ako nakakakain. Tapos nag-request ako sa manager ko na magpapadeploy ako sa Visayas. Tapos nung pinadala po ako sa Visayas, yun medyo nakakahinga-hinga, ganyan. Kasi pag nakikita ko din yung baby ko sa bahay namin, parang pinipika yung puso ko na hindi kasi deserve ng anak ko yung ganito sitwasyon na nagigilty ako na pinili ko yung ganito sa amin dalawa. Wala siyang kinalaman, nadamay ko siya sa decision ko. No, it was not your decision. It was not your decision. You were on the receiving end of his decision. Tama. Tama. Opo. Oh, yeah. Yes po. Well, I don't know what to tell you. Kaya, nung tinawagan po kita, nung nag-message po ako sa'yo, sa totoo lang po, hindi ko din ina-expect na papansin na ako. Well, there's something I believe tonight, and I know you'd agree with me. Your state as we speak tonight
malungkot ka, wasak ka. Because the moment, the ambience, the room, this conversation is giving you that air to recontemplate the things that you've been through dun sa hiwalayan ninyo. I also Opo. believe, tama, no? I also believe that hindi ka naman ganito araw-araw. Opo, Yeah, totoo good. po. May mga, kumbaga, ito yung relapse eh. Ito yung moment na yun. Tama na? Opo, tama po. So, let's try to find solace dun sa part na I ask you if you are better and you said, oo naman po. Di ba? Opo. Yeah. Opo. Mm-hmm. Well, I know that you don't have any question for me, but at any rate, you've got any inquiry I can help you out with? Ah, Or, ano lang siguro, bakit po kasi until now, nagchat-chat siya sa magulang ko, sa mama at papa ko, mhm, na tinatawag niya pa na nangangamusta pa din siya na, "Mama, kamusta po kayo diyan?" mm, Kasi iba po bumagyo nung mhm, nakaraan. Tas sa tatay ko nagcha-chat din siya na, "Papa, kamusta po? Anong gusto niyong pasalubong?" Kasi mahilig po kasi mag-fishing yung tatay ko. So nung nasa Japan sila, gusto niyang bilhan ng fishing rod doon kasi medyo mura-mura daw. okay. Tas yun lang po. Tas parang ang sa akin lang, hindi ako agad-agad parang makausad kasi sa family ko 'pag nandun na ako sa amin, involved pa din talaga siya lalo sa family ko, sa magulang ko. Tapos minsan nafi-feel ko lang, parang minsan lang na parang utang na loob pa na magpasalamat ka pa din kasi hindi hindi ka niya kinakalimutan yung anak mo. May mga gano'n. Ano ka ba? Obligasyon niya yun. Pero sagutin ko yung tanong mo, maybe I have a clue kung bakit ganun. Yung sinabi mo kanina na bakit niya kinukumusta pa rin yung magulang mo, di ba? Well, Opo. it's just you try to overthink and give meaning to things that can be favorable sa iyo. If you Mhm. give meaning to all of those gestures, you'll never move on. You become a reserve. Kasi, Tama po. kita mo, aasa ka eh. Hindi, baka bumalik pa siya. Baka. Pero tama ba nag-aantay ka habang siya masaya sa iba? Opo, tama ka naman po, sir. Siguro, this is unsolicited. Do you wanna hear it? Opo, sige po. Talk to your parents. They have to make you feel that they are on your side. Opo. Kasi nangyayari, yung magulang mo yung nagiging yung nagiging daan niya para, sorry ito yung tingin ko dyan, lalaki, di ba? He's still trying to weigh in. Ayoko saan sabihin to kasi ang ending baka mamaya. Sige, sabihin ko na lang din. Yung magulang mo nagiging daan niya para gawin kanyang reserve. Because as we speak, he's still trying to weigh whether what he has right now is going to work for him kung may pupuntahan. So if it doesn't work, meron siyang weigh-in yung magulang mo yun. In the process, yes, in the process, it's consuming you kasi ikaw nga naman yung anak. Opo. Okay. I think that's not fair sa iyo. That ang kanina nang binanggit mo yung kanina,
Buti lang, tinanong mo rin yung part na yun. Naloka ako na sabi ng magulang mo, baka maayos pa. Tama? Opo. One of two things. Your parents do not really care what kind of pain you have, what you feel, or Opo. the latter is what I believe, or they are clueless that you are in pain. Kasi baka mamaya, hindi aware ang magulang mo kung gaano kasakit ito sa'yo. You have to tell them. And you have to tell them, eto yung susi. Ready ka, ma'am? Opo. You have to tell them that you will be okay without him. And that they will have to let him go. Opo. Ulitin ko. You have Opo. to let your parents know and convince them that you will be okay even without him. Opo. That's all I can give you. I don't think I've got anything more. Opo. Thank you po. Do you have any message for him? Sige po. Try ko. Go ahead. Sasabihin ko pa po ba yung name niya? Or hindi po? Up to you. Nasa yan. Sa totoo lang, mahal pa din kita. Pero, sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Siguro kapag okay na ako ulit or okay na lahat, subukan ulit natin para sa anak natin. Okay, stop. Ano yan? Ano yan? Susubukan pa rin po kasi. Ha? So mag-aantay ka? Hindi po mag-aantay. Gusto ko. Mag-aantay ka. That's exactly what you said. Mag-aantay ka. You're practically saying that you are going to. No. Hold on. You're practically saying you're going to reserve yourself for him. Kahit po ba sabihin ko na gusto ko munang mag-heal muna. Parang nag-aantay pa rin pala ako nun pag ganun. Well, nawala na kami komunikasyon. No. Excuse me. Don't be clueless with your own statement. Ikaw nagsabi, tinatanong lang kita eh. So you're practically saying na magpapahinga lang kayo habang may babae siya. Pag okay na, mag-antay ka lang. Hindi po. Kasi ang naiisip ko naman po sa akin, ako po, kung sakali po nakapag-okay na tapos babalik siya sa akin tapos hindi ko na siya mahal, hindi na po talaga. Parang ano yung mangyari. Exactly. So mag-aantay ka nga. Opo. Ha? So mag-aantay ka nga. Hindi na po ako mag-aantay pero gusto ko lang mapag-isa, mag-heal. Pero pag okay na? Kapag okay na ako ulit. Susubukan nyo?
Asan ba yung labaha ko dito? Aahitan kita ng kilay ngayon, ha? Grabe. So, Natawa ko. Yung tawa ko, yung sipon ko tuloy tumalsik. so sa madaling sabi, mag-aantay ka nga. Hindi ko kasi nakikita na nag-aantay. Parang kapag ang part lang na thinking ko, sir, kapag okay na ako, tapos nagharap kami, tapos siguro naging okay naman din siya, nag-reflect na rin siya sa buhay-buhay niya. So, let's say 5 years, 10 years, gano'n. Pero hindi ko na ma-sure yun. Kung ano man ang mangyari, baka ako na din. Opo. Okay. So, mag-aantay ka nga. Ha? Opo. Pero hindi pa ngayon. So matagal ka mag-aantay? Gusto ko po kasi mag-antay na yung totoong okay na ako eh. Mag-aantay ka pa rin nga? Opo, hanggang hindi pa rin ako okay. Asan ba yung scapular ko? Alam mo nga yung scapular? yung sinasabit ng mga apostolada sa leeg bago magdasal ng malalim. Ang lalim naman yung ano. Yun nga yun. Eh, di ba? Yun yun. Iba na lang yung gamitin mo, sir. Yun yun. Yun yun. Yung sinasabit ng mga apostolada sa ano nila, sa leeg nila. Bago magdasal ng malalim. Ha? Pag-pray na lang kita. Ha? So mag-aantay ka. Hindi para alam ko kasi look, I am in no business to giving you advice. I offered here and there. But you called, you just want to tell me a story. Siguro, palato mo na sa akin na alamin ko kung mag-aantay ka o hindi. Pero tanong lang kita ngayon. So mag-aantay ka nga. Sagot po. Siguro po mag-aantay po ako. Okay. Kaya, na? So wag mo nang kausapin yung magulang mo para at least meron siyang gateway papasok. Mag-aantay ka naman pala. Parang hindi obvious na medyo may pagkatanga ka sa part na yon, di ba? Parang hindi obvious, di ba? So at least magulang mo na lang nakikipag-usap habang nag-aantay ka. Parang hindi naman halata gaano. Okay ba yon? Magandang plano yun. Hindi. Grabe. Mali ba ako? Hindi ba mali ako? Sabihan mo ako, mali ba ako? Hindi naman, pero may part lang na hindi ganun yung naiisip ko sa part na yun. Okay, sige ma'am. Pag naisip ko lang, sorry po. Hindi, ipaliwanag mo lang, paano po yan? Kaya siya nakikipag-reach out din sa magulang ko kasi sa anak ko. Hindi naman na talaga sa akin, sa anak ko na lang. Oh, pero binibigyan mo ng meaning, kaya importante yan. Tama. May meaning sa'yo, so it's important. May meaning yun eh. Ano meaning, ipaliwanag, ano tawag nito? Paliwanag, ano meaning nung pag okay na ang lahat, baka pwede ulit? Yun ang term na ginamit mo eh. Kasi po, may part kasi sa akin na nagsabi daw siya na sa nanay ko, na uuwi daw siya sa amin pa din. So, ngayon gusto ko cut off lahat ng communication namin dalawa para mag-heal muna ako. Maging okay po muna ako.
Tapos kapag ready na ako ulit na kausapin siya, tapos kapag nag-usap kami sa personal, doon ko palang madedetermine kung talagang magiging okay pa kami o hindi. Okay. Mm. So mag-aantay ka nga. Opo. Okay. Okay. And then, ang gagawin natin? Look, mga kaibigan, there's a difference between someone just telling a story and someone who wants an advice. So, hindi niya kailangan ng advice. No? It is not our place to give that to her. We will just all wish you good luck. Good luck. Okay? Opo, salamat po. Mina, yes po. Opo. Feeling ko, kung kasama mo lang ako, gusto mo na ako sa bunutan. Ay, hindi. No. I respect that. I mean, we cannot force you if that's the direction of your heart. I mean, I recognize that there are people na when they feel pain, sometimes the pain is not really enough for them to realize something. And I think tonight you're not realizing that you are being a rebound. No? You're being a rebound. You're being a reserve. Hindi mo nare-realize yan eh. At kung happy ka naman maging reserve at rebound ka to be the second best, di ba't ka na pakialaman? Di okay. Good luck po. Option, tama. Option ka. Okay na. Po. Okay na. Na-absorb ko kasi yung sinasabi mo nung reserve, parang yung dibdib ko yung puso ko. Ayaw niya na ganun yung pakiramdam. Ayaw, Nina. Ang sarili ko po mismo. Ang kausap mo sarili mo. Yung parang Okay, sige. Pakausap nga ako niyan. Hindi, pakausap ako niyan. Nakakaasar naman. Ay, sorry. Ano naman parang yung sariling puso ko po, parang hindi rin gusto yung ganitong direksyon ng sarili ko. Na decision ko. Oh, yan ha. Tanda mo, engineer ka, no? Pag pinapakinggan kita, papuntang bobo ka na, ha? Yung sarili... Ganun po yun eh. Pag pinapakinggan ko yung sariling puso... Ano yan? Pag pinapakinggan ko yung sariling puso ko... Ano yan sabi mo? Pag pinapakinggan ko yung sariling puso ko... Ano yan? Ano? Yung sariling puso ko, yung sarili kong nararamdaman, para siyang sumisigaw na ayaw niya rin na maging reserve ako. Hindi, parang naiisip din talaga ng sarili ko din na hindi talaga yun tama, hindi yun dapat. Yun ang sabi ng sariling puso mo. Kausapin ko yung pusong hindi mo sarili, yung iba. Baka may iba. Grabe ka. Hindi, di ba? Ba't ilan ba yung puso na ilan pa kasi yung puso na naandyan? O, yung sariling puso mo, sabi ayaw. Kausapin ko yung puso mo na hindi mo sarili. Yung nandyan lang, yung nakatambay. Nandyan ba? Hello? Ano ba? Kausapin ko yung ano ba yun? Sir naman talaga. Well, sir naman. Pero tama din sir yung sinabi niyo po na may part na hindi naman talaga everyday ganito din yung nafe-feel ko. May part din talaga na normal yung araw ko. And your point? Na nalabas ko din siya ngayon kasi naramdaman ko talagang mag-isa ako ngayon. So, ano natulong ko sa'yo? Nailabas ko din yung nararamdaman ko. Okay. Gumaan din po yung
yung dibdib ko ngayon, ganyan. Kasi naiyak ko ulit eh. Parang, So last mag-aantay naiyak ka ako. nga. No, I do not need to patronize you. I do not need to tell you, oh, grabe na ilabas mo. No, hindi, hindi ko habol yan. Tinatanong lang kita. So mag-aantay ka nga. Kasi i-good luck ka na namin. Opo. Okay. Sige. Baka ka-video call na nga yung babaeng yun, na. Habang mag-iiyak ka dito, na. Baka nag-sex. Aray. Totoo nga, baka nag-sex time sila. Pakita mo nga, zoom in mo nga. Ganun. Hindi ko ma-imagine. Oh, they could be doing that. Patingin ako, ano ba yan, madilim? Ilawan mo yan, ganun. Na, ganun na. Tama na. Hindi ko ma-imagine. Kasi meron na siyang iba eh. You have to remember, iniwan ka na niya, he told you that, and he is now with that girl. So yun, good luck. Okay? Yes po. Opo. May gusto ka pang sabihin sa amin, ma'am? Thank you po sa pakikinig sa akin. Yeah. Opo. Good luck, ma'am. No? Wala kami na itulong sa'yo. Oh. Hindi po. Wala. Maganda nga kasi nasabi ko nakausap naman po ako. Medyo okay din yung pakiramdam ko. Okay. O paano? Ganun na lang. Good luck na lang, ma'am, no? Ha? Grabe siya. Hindi totoo. Opo. Mamaya, pagka tumaba ng telepono, usap kayo ng sariling puso mo. Tapos huwag mo na kausapin yung puso mo, hindi mo sarili, ha? Guguluhan, dalawa yung... Grabe talaga si Papa Jack. Well, no. Naintindihan ko naman po yung gusto niya. No, I'm not being sarcastic. No, I'm just playing around. My point is, hindi mo to hihingin sa akin. But nakausap na kita. I'd rather tell you. Ready? Opo. Okay. You possess something right now that is so finite that if you squander it, you'll never have it back. You possess something right now so important that if you squander it, you'll never get it back. And that is time. That's time. Opo. You are 29 years old. Opo. You are 29 years old. You are just 29 years old. This will be unfair to you pag sinabi ko ito. But let me tell you anyways now. Everything in your life is doing good. You have a good career. Meron kang anak, tama. Your parents, Opo. sobrang bait to a fault. Na yung magulang mo, to a fault, mabait sila. Tama na. Opo. Ang tanging kailangan lang gamutin dito is finding a person who is going to give you a quality peace of mind and partnership. Nakakasunod? Opo, tama po. Nakakasunod po ako. Okay. Matter of fact, nandito lumalabas sa usapan natin, pero feeling ko naging toxic ang jowa sa kanya. Opo. Okay. Hindi mo nabanggit eh. No? It is not a justification na nang babae siya. But it is something that you have to learn from. You have to learn from that. And if you go back to him, after you tolerating him na magkaroon ng iba and blaming it to yourself kasi toxic ka, kaya siya ng babae, it will not be the last time that he's going to cheat on you and it becomes your fault. I know it breaks your heart to look at your kid kasi yung family na binuo nyo, di ba? Your, ano ba, son or daughter? Daughter po. Your daughter growing up will not experience that. Tama, mali? Tama po. That's part of your heartbreak, tama? Tama po. But you know what? You are not the first person to go through that. And all of them survived. They did survive. I think bilang tao, no,
especially in your story, there are two things na dapat hindi mo makaligtaan. Two non-negotiable things. Number one, you never allow a guy to walk all over you, cheating on you, and still keep an open door para pag bumalik siya, welcome siya. Never do that. Because men are creatures of habits. If you let him do this, to you now, he'll do it again in the future. You're setting a very low standard. Number two, learn from it. You have misgivings sa relasyon na ito. Learn from it. It's me short of saying, let him go. Learn from it. Live your life. If it's painful, iiyak mo lang. Opo. But you are not going to evaporate only because naghiwalay kayong dalawa. That will never happen. Opo. You cannot demand from other people what you cannot provide yourself. And that is self-respect, dignity, importance. Thank you for calling my show. Yes po. Salamat po. Thank you po. Maraming Salamat po sa pakikinig. Thank you, ma'am. Apo. Ingat po. Bye-bye.